Maayo ang Ginoo ug sa padayon natong pagtuon sa pulong sa Ginoo through Apostle Peter sa iyang primerong sulat o first nga sulat ngadto sa mga Kristohanon sa Asia Minor. Last week ay natapos kita din sa 1 Peter chapter 2 verse 21 nga matod pa sa atong Ginoong Dios through Apostle Peter. Ang pag-antos ni Kristo alang kanato mao ang panig-ingnan nga angay natong sundon. So ang suffering daw, ang pag-antos sa atong Ginoong Kristo mao ni ang example nga dawat sundon sa bawat mga Kristohanon. Panig-ingnan nga angay natong sundon. Og mao kini ang katuyuan kung nganong gitawag kita. So isa sa mga reason nga nung nahimong Kristohanon ang usa ka tawo ay para awaton o sundon ang mga pag-antos sa atong Ginoong Kristo aron masunod ta ang kinabuhi ni Kristo. So makita natong ang kinabuhi sa atong Ginoong Kristo is not dili nakahiga sa video process, kung dili anaa ang mga pag-antos bisan siya ay Dios nga nagpakatao nga matod pa ni Apostle Peter guided by the Holy Spirit ay dapat sundon sa bawat Kristohanon. So mo kana nga kung ang usa ka Kristohanon anaa sa mga pagsulay sa iyang pagtuo, dahil ang dili Kristohanon ang walang pagtuo sa atong Ginoong Kristo, dili na angayng sulayon sa atong Ginoong Dios kay siya ay walay pagtuo sa atong Ginoong Kristo. Ang mga pagsulay nga midangat kaniya ay kalamidad sa iyang kinabuhi. Sumura gahi kayo nga kuan hard truth nga pinulungan, pero maumanggid na kay unsay may sulayon sa atong Ginoong Dios nga wala man siya motuo sa atong Ginoong Kristo. O sa padayon natong pagtuon sa verse 22, mao ni ang gingon sa pulong sa Ginoo. Wala siya makasala ug wala mamakak. So kinsa kining wala makasala ug wala mamakak? Ang atong Ginoong Hesukristo, matud pa ni Apostle Peter. Alam na alam ni Apostle Peter ang pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo dahil siya ay nakauban sa atong Ginoong Hesukristo o nakauban niya ang atong Ginoong Hesukristo 2,000 years ago sa mahigit o more or less or mahigit 3 years nga panag-uban nila dahil siya ang pinaka spokesman sa mga apostles, 12 apostles sa atong Ginoong Hesukristo. Wala daw siya makasala o wala mamakak. So ang hulagway sa atong Ginoong Hesukristo ay siya ang tao. Diyos siya nga nagpakatao, ana kaniya ang kahinaan dahil siya ay normal nga tao, pero matod pa din wala siya makasala o wala mamakak. So, mauna ang hulagway sa atong Ginoong Kristo samtang anaa siya sa anyo, sa tawhanong anyo. So, matod ko pa kanina, nakauban intimately ni Apostle Peter ang Ginoong Hesus for approximately 3 years. Pero sa pag-describe niya niini, labi na sa panahon sa iyang pag-antos in the way of Calvary, wala niya gamita ang iyang nasinatian sa iyang observation sa Ginoong Hesus sa ilang panag-uban, but he is quoting Isaiah the prophet in the Old Testament. Bisag nasaksihan niya, siya ang eyewitness sa pagkatao sa atong Ginoong Kristo, wala siya magsalig sa iyang nakita na sinatian, kung dili mikot siya sa Old Testament scripture kung saan mabasa nato sa libro ni Propeta Isaiah. Isaiah chapter 52 verses 13 to 14. Bisag isulti niya din sa verse 22 nga wala siya makasala o wala siya mamaka, gisuportahan niya kini dito sa Book of Isaiah ni Propeta Isaias, sa propesya ni Propeta Isaiah mahitungod sa atong Ginoong Kristo. Og matod pa sa Isaiah 52 verse 13, ang Ginoo miingon, mulampos gayud ang akong alagad. So kinsa kining alagad nga gipinpoint sa atong Ginoong Dios? Ang atong Ginoong Hesukristo. Dahil sa pagpakatao sa atong Ginoong Hesukristo, anaa siya sa anyo ng servant sa Diyos Amahan. So matod pa din
Ang Ginoo mingon, mulampos kayon ang akong alagad. Ilhon ang iyang pagkagamhanan og pasidunggan siya pag-ayo. Sa mga daghan ang nahibulong kaniya kay nadaot man pag-ayo ang iyang panagway og dili na kini hitsurag tao. So ang verse 14 naghulagway sa atong Ginoong Kristo, uh, most probably kining verse 14 ang atong Ginoong Kristo dinhi ay ana-ana sa krus ng Kalbaryo. Ana-ana siya, gilansang na siya sa krus ng Kalbaryo o human na siya gipahirapan sa mga parisiyo o sa mga tao nga ayaw mo accept kaniya nga Dios. Busa gipalansang siya sa cross, so gikulata siya gaayo, gibunalan o gihampas, gikoranahan sa tunok sa dadyangas o sa mga klase nga tunok kini sa kahoy. So og ang hulagway dinhi gihulagway ni propeta Isaiah, sama nga daghan ang nahibulong kaniya kay nadaot man pag-ayo ang iyang panagway og dili na kini hitsurag tao. So kinsa man ang nakapanood o nakatan-aw sa salida nga The Passion, directed by Mel Gibson, so makita nato din nga ditong salida nga grabe ang hampas sa atong Ginoong Kristo sa mga Roman soldiers, pero dili lang ingon ni adto kulang ra kato nga hulagway sa pag-anto sa atong Ginoong Kristo, dahil matod pa sa scripture, sa Old Testament scripture, according to the prophecy of the Old Testament scripture, dili na mahitsurag tao ang atong Ginoong Kristo tungod sa sala nga iyang giako, para kinsa man ang tao nga mo ilaka niya, mudawat siyang paghari, siyang kaugalingon, mutuo sa atong Ginoong Kristo, ay madala niya sa iyang gingharian. Og padayon ang Isaiah chapter 53, ang atong gibasa kanina 52, Isaiah 52 verses 13 to 14, basahon nato dinhi karon ang Isaiah chapter 53 verses 2 to 10 nga naghulagway sa atong Ginoong Kristo. Matod pa dinhi sa verse 2 ng Isaiah chapter 53. Kay kabubuton sa Ginoo nga ang iyang alagad motubo daw tanom diha sa ugang yuta. So naghulagway kini nga wala gyoy kaakit-akit ang atong Ginoong Kristo while He is on the way of the cross of Calvary. O gihulagway din nga mitubo daw ang atong Ginoong Kristo sa ugang yuta, niwang ang tanom nga mutubo sa ugang yuta. Figure of speech. Dili siya madanihon ug wala siya kaambong nga mabihag kita kaniya. Verse 3. Gitamay nato siya og gisalikway, nakasinati siyang mga kagulanan ug mga pag-antos. Gani walay mutanaw kaniya, wala nato siya tagda ug gipakawalay bili lamang ang atong Ginoong Kristo sa kadaghanan on that time 2,000 years ago. Muna nga wala daw siya bili, walay mutanaw kaniya while He is traveling on the way of the cross of Calvary. Verse 4. Apan giantos niya ang mga kasakitan nga kita untay angay mag-antos. So unsa daw ang giantos sa atong Ginoong Kristo? Ang mga pagsubok, ang mga kasakitan nga angay daw ang sangkatauhan, ikaw ug ako ang mag-antos niini. Apan giantos niya ang mga kasakitan nga kita unta angay mag-antos o gipas-an ang atong mga alantuson. Nagtuo kita nga ang iyang pag-antos silot kaniya sa Dios. Daghan mga tao, even the Christians, nga ang usa ka tawo nga pag nag-antos siya ay kini ay punishment kaniya sa atong Ginoong Dios, kay siguro nakasala siya o unsa baka, pero gihulagway dinhi nga atong Ginoong Kristo nag-antos bisag wala siya'y kasalanan. Matod pa sa verse 4 nga matod pa dinhi, nagtuo kita nga ang iyang pag-antos silot kaniya sa Dios. So on the contrary, kabubuton sa Dios nga mag-antos ang atong Ginoong Kristo tungod sa atong mga kasalanan. Verse 5 ng Isaiah chapter 53. Gani gisamaran siya tungod sa atong mga sala. By our sin, He has been strived tungod sa atong mga sala. Ini, sa English, mayroong
Pero lami nga patsada pakinggan sa English din pero sa Binisaya gisamaran by his wounds we are healed. O mundong gihapon na sa First Peter. Pero mata pa rin gani gisamaran siya tungod sa atong mga sala. Napangos siya tungod sa atong pagkadautan. Giantos niya ang kastigo nga maoy makakaluwas kanato og pinaagi sa iyang labod na nga ayo kita. So muning will known nga verse sa First Peter man siguro nga by his stripes we are saved. We are been saved. We have been saved or we are saved. So makita nato din nga ang gikot sa kadaghanan nga gikot sa even to the Christians sa First Peter nga by his stripes we are healed ay ang original ni ini nga gikuhaan ni Apostol Peter ay ang Isaiah chapter 53 verse 5 sa iyang mga labod na nga ayo kita which nagtudlo kini mahitungod sa atong espiritual nga kahimtang daily physical dahil ang atong Ginoong Kristo tungod sa kastigo tungod sa iyang mga samad naayo kita ang atong mga sala mapasaylo kung ang usa ka tawo moduol magpaubos muduol sa atong Ginoong Kristo magpaubos og iyang maghinusol siya sa iyang kasalanan maayo siya tungod sa labod sa atong Ginoong Kristo 2,000 years ago dito sa cross of Calvary dito sa cross of Golgotha muni nga ang labod nga naayo kita by his stripe we are healed ang pinaka perfect nga interpretation ni ana ay mahitungod sa atong espiritual nga kinabuhi tungod sa kamatayon tungod sa labod sa atong Ginoong Kristo tungod sa mga pag-antos sa atong Ginoong Kristo dito sa krus ng Kalbaryo ang atong mga kasalanan ay mapasaylo kung kita ay magpaubos kung ang usa ka tawo magpaubos muduol sa atong Ginoong Kristo ug magpakitabang kaniya kita nga mga Kristohanon ay nasinatian na nato dahil nailhan na nato ang atong makasasala noong kita ay wala pa maborn aging Christian wala pa kita ay maluwasa sa atong Ginoong Kristo wala pa nato makita ang kaluwasan di ay pinaagi sa pagtuo sa atong Ginoong Kristo dahil matud pa ni Apostol Lucas sa Acts chapter 4 verse 12 kung ako masayo is ang ngalan lamang sa atong Ginoong Kristo nga maoy makaluwas sa usa ka tawo dinhi sa silong sa langit matud pa dito Acts chapter 4 verse 12 kung wa ka masayo padayon kita verse 6 ang hulagway sa atong Ginoong Kristo 700 years ago prophecy sa atong Ginoong prophecy ni Isaiah the prophet which is gi-supervise sa banal na espiritu matod pa din sa verse 6 kitang tanan sama sa mga karnero nga nasalaag ug wala mo subay sa hustong dalan apan siya'y nadakdakan sa Ginoo sa tanan tang kasalanan murag gihulagway ni nga murag kuan ba murag naglaba og panapton o karsonis baka og maong sa karaan nga mga style wala pay washing machine ay pag maglaba sabunan waswasan idakdak gina sa bato asa bang dakdakan diha para matangtang ang mga sabon diha ang mga hugaw-hugaw sumuning gingon sa verse 6 siya apan si Jesus Christ ang gidakdakan sa Ginoo sa tanan tang kasalanan verse 7 bisag gidaog-daog siya o gipaantos pag-ayo nagpakahilom lamang siya sama siya sa nating karnero nga gidalangad to sa ihawan ug sama sa karnero atubangan sa mualaot kaniya wala gayud siya'y timik sumuni ang lisod dawaton dili lamang sa atong Ginoong Kristo kung sa usa ka tawo kung mahitabo kini sa usa ka tawo nga kaya niyang luwason ang iyang kaugalingon pero for the sake sa iyang gustong tabangan dili niya kinibuhaton dahil kung luwason niya ang iyang kaugalingon dili maluwas ang iyang dapat tabangan ang atong Ginoong Kristo Dios nga nagpakatao bisan unsang iyang gusto mahimon niya pero gipasagdan niya ang nagpaantos kaniya para ikaw ug ako magkaroon ng kaluwasan labi na gyud ang mga tao nga wala pa makaila sa atong Ginoong Dios
muna nga maayo kaayo ang Ginoo sa atong kinabuhi sa mga tao nga wala pa makaila, wala pa'y pagtuo sa atong Ginoong Kristo, dili maayo kanila ang atong Ginoong Dios, dili maayo kanila ang atong Ginoong Kristo. Pero sa mga tao nga na born naging Christian, maayo kaayo ang atong Ginoong Kristo kanato, dahil nakita nato ang atong mga kahinaan, ang atong mga kasalanan, na tungod sa atong mga sala nagantos ang atong Ginoong Kristo. Bisag kita ay naborn again na, kung padayon kitang magpakasala, gibalik nato ang pagpaantos sa atong Ginoong Kristo, dahil matud pa sa 1 Peter gyapon, nagpakamatay ang atong Ginoong Kristo para mahawas kita sa daotan natong kinabuhi, para ma-transfer kita ngadto sa kahayag sa gingharian sa atong Ginoong Kristo. Lisod buhaton, pero kung ang usa ka tawo nahigugma sa iyang gituohan, mabuhat kayo niya kini, dahil dili niya gusto nga sumama ang loob sa iyang gituohan. Buhaton niya kini dahil para mahatagan niya kalipay ang iyang gituohan nga mao ang atong Ginoong Dios. Matod pa sa verse 7 ng Isaiah 53, bisag gidaog-daog siya o gipag-antos pag-ayo nagpakahilom siya. Maginabasa na natin ngayon na sa ending sa verse 7, gidala siya sa wala gayud siya timik, wala siya magsaba. Verse 8, gidala siya nga hinikawan sa hustisya ug walay nanumbaling sa iyang gidangatan, gihunosan siya sa iyang kinabuhi tungod sa kalapasan sa akong katawhan. Giandaman siya glubnganan tipon sa mga kriminal, gilubong siya uban sa usa ka dato, o gilubong siya uban sa usa ka dato, bisan wala siya makabuhat og daotan o makasultig bakak. So muning giingon ni Apostol Peter sa verse 22 ng 1 Peter chapter 2, wala makasala ang atong Ginoong Kristo ni wala gani siya mamaka. Verse 10, ang Ginoo nag-ingon, maoy akong kabubuton ang pagpaantos o pagpasakit kaniya. Sa dihang gihingon niya ang iyang kaugalingon, ingon nga halad alang sa sala. Sumatod pa sa atong gibasa kanina sa verse 21, ang pag-antos sa atong Ginoong Kristo mao ang dapat natong sundon. Na ay mga Kristohanon na daghang mga tao nga sigurado gid na ang tao nga walay pagtuo sa atong Ginoong Kristo, pag naa siya sa kalisdanan, kuang gina iyang basulon ang Ginoo o magreklamo gina, grabe nga reklamo. Pero ang born again Christian dili dapat ingon ni ana, dahil nakaila na siya, nakahibalo na siya nga giluwas siya sa atong Ginoong Kristo, nga ang iyang kinabuhi as a response sa kaluwasan nga gihatag kaniya sa atong Ginoong Kristo, unsa may sitwasyon siyang kinabuhi, pasalamatan niya kini. Matod pa sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, kung wako masayop gyapon, nga unsa may sitwasyon sa atong kinabuhi, magpasalamat kita sa atong Ginoong Dios. Unsa may giingon sa verse 21, ang pag-antos sa atong Ginoong Kristo mao ang dapat natong sundon, dahil mauni ang isa ka reason kung nganong gihimo kitang tinuod nga mga Kristohanon. Bawal ang magbagulbol nga Kristohanon kung anaa siya diha sa mga pag-antos. Na mga tudlo nga pag ikaw ay nakristohano na ay dili ka na mag-antos, sapian ka permanente, bakak ka na nga teaching, dahil dili nato na makita sa pulong sa Ginoo. Ang mga Kristohanon gipasidan-an na daan sa atong Ginoong Kristo nga moagigid sila sa mga pag-antos. Kung paano miagi ang dili Kristohanon, ang mga Kristohanon moagi gyapon sa ang mga Kristohanon moagi gyapon sa mga pag-antos, pero maayo ang Ginoo dahil samtang siya anaa sa mga pag-antos, anaa kaniya ang tabang sa Ginoo. Dili gid siya biyaan sa Ginoo. Ang mga pag-antos ay pagsulay sa imong pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Ang walang pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo, dili pagsulay kung dili kalamidad sa iyang kinabuhi, dahil wala siya pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. So, asa na ba to? Verse 23 sa 1 Peter.
Balik ta sa atong text. Verse 23 ng 1 Peter chapter 2. Giinsulto si Jesus Christ, matod pa din ni. Giinsulto siya apan wala siya mo balos og insulto. So, bisan sa mga Kristohanon na ay mga Kristohanon na bisag insultohon, mubalos gina pag insulto. So, ang matod pa din sa atong Ginoong Dios, ang daotan dili nato baslan og daotan. Og kinsa example nini ang atong Ginoong Hesukristo. Verse 23, giinsulto siya apan wala siya mobalos og insulto. Gisilutan siya apan wala gayud siya manghulga. Nagsalig siya sa Dios nga mao ang nagahukom sa mga matarong. So ana gayud ang pagsalig sa atong Ginoong Kristo sa Dios Amahan, samtang anaa siya sa kahimtang sa tawhanong kahimtang. Wala niya gamita ang iyang pagka-Diyos, gihubo daw niya kini, og nagkinabuhi bingang tao, og nagpaubos hangtod sa pagkaulipon nga misunod sa kamatayon sa cross. So unsay gihimo sa Ginoong Hesus sa gihimo nga pag-insulto kaniya sa iyang mga kaaway? Wala siya mobalos og gipasagdan lamang niya kini. Wala mobalos ang Ginoong Hesus sa daotang gibuhat kaniya sa iyang mga kaaway. Nganong doon na may mga kaaway ang atong Ginoong Kristo dahil bisag unsa ka maayo sa usa ka tawo, naagi mga tao nga dili makagusto sa iyang pagkamaayo. Muna nga akong siging pag-ampo nga mahimo akong pabor sa mga tao nga bisag wala makagusto kanako, wala makaangay kanako, mahimo akong pabor sa ila, pero mahimo sa bakong channel of blessings ngadto kanila. So wala mo balos ang Ginoong Hesus sa daotang gibuhat kaniya sa iyang mga kaaway, o kitang giluwas niya pinaagi siyang kamatayon sa krus sa Kalbaryo, you should also do the same. Lisod na buhaton ang makabuhat nini kadto lamang Kristohanon filled with the Holy Spirit. Kadto lamang ang Kristohanon nga gibag-o sa atong Ginoong Hesukristo. Kadto lamang Kristohanon nga puno sa pulong sa Ginoo. Matod pa ni King David, kung ako masayop sa Psalms 119 verse 1 o 5, Lord, thy word, O Lord God, is the lamp unto my feet and the light unto my path. So ang pulong gid sa Ginoo maugid ang dapat maugid ang muhubog sa usa ka tawo, usa ka Kristohanon, para ang gipabuhat sa iya sa Ginoo maugid ang iyang pagabuhaton. Unsay gihimo sa Ginoong Hesus sa mga gibuhat kaniya sa iyang mga kaaway? Nagsalig siya sa Dios nga mao ang maghukom sa mga matarong. Salig siya sa Dios. Verse 24 ng 1 Peter chapter 2 verse 24. Matod pa ni Apostle Peter to the Christians of Asia Minor, si Kristo mao gayud ang miangkon sa atong mga sala. Sa dihang gilansang siya dito sa cross, aron dili na kita magpakasala. Nganong giangkon sa atong Ginoong Hesukristo ang atong mga sala, giakon niya kini para dili na kita magpakasala. Kitang mga Kristohanon ang gisultian niini. Dahil ana paghapon ang mga old nature sa usa ka Kristohanon, kung kulang siya sa mga pag-ampo, kung kulang siya sa pulong sa Ginoo, mubalik mo hari gihapon ng mga old nature. So munang giingon din giangkon sa atong Ginoong Hesukristo ang atong masala sa dihang gilansang siya dito sa cross, aron for what reason? Aron dili na kita magpakasala, kung dili magkinabuhi kita nga matarong tungod sa iyang mga samad naayo kita. So gibalik na verse 24 dito nga atong gibasa kanina sa Isaiah chapter 53 verse 5, ang muni ang quotation ni Apostle Peter ngadto sa Isaiah chapter 53 verse 5 nga matod pa din sa English, by his stripe we are healed. So ang tumbok niini nga verse nga tungod sa iyang mga sala at tungod sa iyang mga samad nga ayo kita is spiritual sin. We are healed sa atong mga kasalanan. Pero hindi gihapon malimitahan niini ang atong mga physical body. But the first interpretation ni ani ay ang atong
espiritual nga kinabuhi. Ang atong mga sala naayo napasaylo kita sa atong mga sala, nahimo kitang matarong atubangan sa Dios tungod sa gibuhat sa atong Ginoong Kristo sa kahirapan dito sa cross ng Kalbaryo. So, unsa ang giangkon sa Ginoong Hesus samtang gilansang siya sa cross? Ang mga sala sa tanang tao, labi na gid sa Kristohanon. So, nganong walay epekto kini sa mga tao nga wala mo tuo kanya? Wala kay epekto kay wala man sila motuo sa atong Ginoong Kristo. May epekto lamang kini ngadto sa mga tao nga nakita nila ang kaluwasan nga gibuhat sa atong Ginoong Kristo tungod kanila. Tungod kanatong mga Kristohanon. Nganong giangkon sa Ginoong Hesus ang atong mga sala para dili na kita magpakasala ug magkinabuhi kita nga matarong. Once ang usa ka tawo ay na born again Christians, justified kagad siya. Instant ang nahitabo. Instant ka na born again Christian siya dahil mituo siya sa atong Ginoong Kristo ug instant dayon diretso dayon nga justified siya atubangan sa atong Ginoong Dios. Wala na siya kasalanan, napasaylo na siya. Pero ang pagkamataro nga external nga dapat makita sa mga tao para madayeg ang atong Ginoong Dios through him ay padayon nato ng pagabuhaton. Matod pa sa atong Ginoong Kristo, kamo ang ilaw sa kalibutan, ipakita ang inyong kahayag para daghan magpasalamat sa Dios Amahan nga atuwa sa langit. So nga itong external nga righteousness ay dapat makita sa uban. Righteous na kita inwardly atubangan sa atong Ginoong Dios, outwardly mauni ang atong pagsikapan pinagi sa tabang sa atong Ginoong Kristo, sa atong Ginoong Dios ug sa iyang grasya para mapasalamatan ug makita nga ang Kristohanon maayo gid ay. Pero kung contrary, dili matarong ang imong outward appearance nga imong binuhatan, imong sinultian, ang Kristohanon ay dili maayo kay parehas ra gapon sa uban. So, nganong giangkon sa Ginoong Hesus ang atong mga sala para dili na kita magpakasala ug magkinabuhi kita nga matarong. Unsa ang naayo ka nato tungod sa mga samad sa Ginoong Hesus? Unang-una ang atong espirituhanong kahimtang. Napasaylo kita sa atong mga sala. Aya na dayon ang uban pa natong aspeto sa kinabuhi. Naayos ang atong financial dahil wala na yung mga bisyo ang dapat gastusan sa mga way hinungdan nga mga bisyo ay nasib kini og dito na pahimutang sa maayos nga pangkinabuhi, magamit pang adlaw-adlaw nga kinabuhi. Muna nga naayos ang tanan, nahil ang tanan. Pero ang una ang atong mga sala, ang atong spiritual life. Misunod dayon ang atong physical, ang atong financial, ang all aspect of our lives ay dayon sunod. So, 1 Peter chapter 2 verse 25. So niya nata sa verse 25, matod pa din kaniadto sama kita sa mga karnero. Apostle Peter is continuous ang iyang pag-quote sa Isaiah chapter 53. Matod pa niya verse 25. Kaniadto sama kita sa mga karnero nga nahisalaag noong wala pa kita motuo sa atong Ginoong Kristo. Apan karon nahibalik na kita sa Ginoo nga tig-atiman ug magbalantay sa atong kinabuhi. Once ang usa ka tawo motuo sa atong Ginoong Kristo, dawaton ang paghari sa atong Ginoong Kristo sa iyang pagkatao. Dili na siya ang masunod, matod pa sa atong Ginoong Kristo. If you want to be my disciples, deny yourself. Dili ikaw ang masunod, kung dili ang atong Ginoong Kristo. If you want to be my disciples, deny yourself, pick up your cross, and follow me. So munang isa sa mga inila nga passage sa Bible o deklarasyon sa atong Ginoong Kristo sa New Testament. Sa Matthew chapter 16 verse 25, kung wala pa nagkamali. Verse 25. If you want to follow me, deny yourself, take up your cross, and follow me. If you want to be my disciples. Munang gingon sa atong Ginoong Kristo. So, unsa ba kining karnero nga nahisalaag kung saan gikumpara ang mga tao nga wala pa ma-born again? Ang tanang mga tao nga wala pa mosunod o gi-reject
ang paghari sa Ginoong Hesus sa ilang pagkatao. So mao ni sila nga sama sila sa karnero nga mitipas, wala mosunod sa ilang agalon, mitipas sila sa laing dalan, nangawala sila. So unsay buhaton niini, dapat maibalik sila sa magbalantay sa atong mga kalag, matod pa ni Apostol Peter. Sa dihang nahimo nang matinud-anon ang usa ka tawo sa Ginoong Hesus, unsay nahimong resulta sa iyang pagkatao or kaniya, nahibalik na siya sa katawan sa Ginoo as his sheep. So kining sheep, kining karnero is a figure of speech nga sa katawhan sa atong Ginoong Jesucristo o sa atong Ginoong Dios. Ang tanaw sa atong mga karnero, figure of speech. So ang mga karnero na ay musunod gayod sa iyang agalon, pero naaw say mga karnero nga nahisalaag, mitipas sa dalan nga dapat dalang kanila sa atong Ginoo, sa magbalantay kanila. So unsa ang Ginoong Hesus sa atong pagkatao, siya ang tig-atiman og magbalantay sa atong kinabuhi. Mauna ang atong Ginoong Jesucristo. Siya ang tig-atiman o magbalantay sa atong kinabuhi. Kung ikaw ay mituo sa atong Ginoong Jesucristo, pero kung usa ka tawo wala motuo sa atong Ginoong Jesucristo, paano siya mabantayan? Paano siya atimanon sa atong Ginoong Jesucristo nga gi-reject man niya ang atong Ginoong Jesucristo? Unsay isa sa timailan nga ang usa ka tawo wala magpasakop sa atong Ginoong Jesucristo dahil dili siya makipag-fellowship sa atong Ginoong Jesucristo through prayers and through His written word. Nga basahon gid niya para matultulan siya, magiyahan siya. Adlaw-adlaw siyang kinabuhi pinaagi sa written word sa atong Ginoong Jesucristo. Ang mga tao nga wala mo to sa atong Ginoong Jesucristo o wala magpahari sa atong Ginoong Jesucristo, scratch ng Bible, scratch ng written word sa atong Ginoong Jesucristo nga naa sa Bible. Bali wala naa. Mga pag-ampo, moampo man sila, pero ang ilang pag-ampo nakasintro sa ilang kaugalingon, nakasintro sa panalangin diya sa ilang kaugalingon, o dili nakasintro sa kahimayaan sa atong Ginoong Jesucristo. So, dinhi na kita kutob kay natapos na kita sa 1 Peter chapter 2. Sa sunod nga mga adlaw o gabi ay isunod nato ang 1 Peter chapter 3. Daghang kayong salamat sa tanan nga may participate sa pagtulunan na ito, pinaagi sa pagtanaw ug sa mga mutanaw pa na ini nga pagtulunan. Gisunod-sunod nato ni ang 1 Peter, humanon nato ni ang 1 Peter para makita nato ang bulagway sa gipaabot sa atong Ginoong Dios sa mga Kristohanon sa Asia Minor through pinaagi ni Apostol Peter 2,000 years ago. So daghang salamat, panalanginan kamo sa atong Ginoong Dios, mag-abot kita. Among amahan, sa pangalan ni Jesus, salamat kay Ginoo sa katatapos namong pagtuon sa imong tulong, Panginoon. Salamat nga nahuman na kami, Lord God, sa 1 Peter chapter 1 o chapter 4, Panginoon. Naway ang pagtulunan na ito, Lord God, sa tanan nga mutanaw, nagtanaw nini, Lord God, makadugang og paligon, Ginoo, sa among pagtuo diya sa iyo, Lord God. Og empower us, O Lord God, that what we have learned, Lord, ay maisagawa namin ito, Ginoo. Maikinabuhin namo kining Ginoo sa adlaw-adlaw na pangkinabuhi, O Lord God. Make us a channel of blessings, O Lord God, and make us also favor sa mga tao, Panginoon, sa kanang tao, Lord God, o sa mga tao nga among makalubilo, even, Panginoon, sa mga tao nga wala makaangay ka na mo. And make us also a blessings to them, O Lord God. Daghang kay salamat, Ginoo. Anuman ang mga panginahanglan, Lord God, sa mga nagatanaw ni ini, Lord God, kini may physical nga kaayuhan, healing, O Lord God, kini mo ay financial, Panginoon, relational, O Lord God, sa bawat miyembro sa pamilya nga maayos, Ginoo, labi na gid sa spiritual. I pray, Father God, sa pangalan ni Jesus, open the windows of your heavens, O Lord God, and for us that blessings, O Lord God. Katagpuin mo po, Ginoo, ang ilang mga panginahanglan. Panalangin sila, O Lord God, pinaagi sa pag-provide, Panginoon,
sa ilang mga panginahanglan, Amahan. Salamat kay Ginoo. Salamat kayo, Diyos. In Jesus' name, Amen. 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 Mayong gabi sa tanan from uh, Upol, Misamis Oriental o ngadto sa sa ang sulok man sa mundo. Mayong gabi